Hello, bago po tayo mag-umpisa ay, kumbaga sa basketball, may papawis muna. Ganon din sa pagtanggap ng salita ng Diyos, mayroon po ding warm up. So, kumapit po tayo sa ating kinauupuan. So, bago natin basahin ang teksto, tayo po muna ay mag-warm up. May tanong po ako. Kayo po ba'y followers o fans? O kaya tagasunod o tagahanga? Saan po kayo doon? Saan? Tagasunod. Sigurado kayo? May babanggitin ako, isagot niyong tamang sagot. Tagasunod o tagahanga? O kaya followers or fans? Committed. Parang naantok sila. Parang hindi tayo nakakaintindihan. May babanggitin akong salita, mayroon po kayong laging sagot, tagasunod lang o tagahanga. Parang naguguluhan. Hello? So, comfortable. O parang hindi pa rin magets. Tingnan nyo. Tingin kayo sa akin. Ang sasagot nyo lang, tagasunod o tagahanga o kaya kung kayo'y banyaga, followers or fans. Committed. Yan. Comfortable. Tagahanga. Contribution. Very good. Consumer. Tagahanga, tama. Get in the game. Wala tayo, hindi papakita dyan kasi bawal. Bawal kodigo. Get in the game. Tagasunod. Get in the game, ibig sabihin, nasa labanan. Yung tagahanga, get on the stand, ay tagahanga. Participators. Spectators. Tagahanga, tama. Full-time. Part-time. Very good. Followers Christ. Follow the crowd. Practice the word. Listen the word. Live by faith. Live by feelings. Embrace burden. Want blessing. Parang pahina ng pahina. Carry the cross. Wear a crown. Tayo po'y makibukas sa Deuteronomy 7 verse 6. Sabi dito, saka Exodus 16, whole chapter, pero ang babasahin ko lang ay ang verse 7. Sabi dito, for thou art an holy people unto the Lord, thy God hath chosen thee to be a special people unto himself above all people that are upon the face of the earth. Lord, salamat Panginoon sa umagang ito. Salamat Panginoon sa iyong mga salita na tulungan mo nga kami, O Diyos, na matanggap na may maluwag sa aming puso ang mga salita mo, Panginoon, na aming pagbubulay-bulayan sa umagang ito. Lord, itago mo nga ako, O Diyos, sa iyong likuran. Ikaw lamang, O Diyos, ang makita, madakila sa umagang ito. Maging sa mga kapatid ko, O Diyos, na makikinig, dalahin din po namin na buksan mo, Panginoon, yung kanilang puso at isipan, Panginoon, na matanggap ang salita mo, Panginoon, na may saya sa kanilang puso. Salamat, O Diyos. Ito po aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, pinamagatan ko pong every day is special. Sino rito ang may special moment sa buhay? Pakitaas ang kamay. Alam niyo ba,
ang mga Israelita ay very special sa Diyos. Di ba ganun din sa ating sa mga mag-asawa, sa may mga jowa, may mga special yan na araw, special moment sa buhay. Kaya lang, yung special, pag nagtatagal, nagiging ordinary na lang. Minsan nagiging normal na lang. Parang mga Israelita na maraming, actually, hindi lang special ang nangyari sa mga Israelita, kundi mga milagro na nangyari sa kanilang mga buhay. Kung papansin ninyo, ang mga Israelita ay binihag ng mahabang panahon ng Ehipto. Ilang taon yung pananatili nila sa Ehipto? 430 years. Ayon sa calculate na kaya makailang lahi, mga 17 to 20 na salin lahi, ganoon katagal. Sila'y inalipin maging sa kanilang apuhan. Matagal na panahon. Kaya lang nung paglabas nila, kung babasahin nyo ang Exodus, whole book ng Exodus, talagang doon nyo maintindihan yung binabanggit ko ngayon. Mahirap i-explain ang buong, pero summarize ko na lang. Alam nyo, ang Exodus ay paglaya. Kaya pakisabi nga sa iyong katabi, malaya ka na. Alam nyo, minsan, yung espesyal sa buhay, para mga Israelita, yung milagro na nangyari. Minsan kasi pag yung milagro, pag araw-araw nangyayari na yan, ano nangyayari dyan? Nagiging normal na lang. Parang mag-asawa, sabi ko nga, ang mag-asawa pag unang taon niyan, yung mga boses nila talagang mahinihin. Sabay mga may jowa, pag nag-uusap iyan, talagang minsan pabulong-bulong lang. Pero nung nagpakasal na, nag-asawa na, nagkaanak na, nagkapo na, minsan, parang yung special moment nila ay nagiging normal na lang. Parang mga Israelita na sa araw-araw ng kanilang buhay, kung babasahin niyo ang verse 15, doon sila nakaranas ng himala. Noong nangangailangan sila ng tubig, ang Diyos ay nagbigay ng tubig. Kaya lang nung may natagpuan silang tubig, ang natagpuan nilang tubig ay mapait. Pero ang Diyos naman ay Diyos na mapaghimala. Ginawa ng Diyos yung mapait na tubig sa matamis na tubig. Kaya lang hindi puno na natili. Kasi ayaw ng Diyos na nag-aagawan sila sa isang sapa. Kung papansin niyo sa susunod na verse o chapter, mayroong pundong natagpuan na sapa. Ilang sapa doon? Ilang sapa ang natagpuan dyan? Kung nabasa niyo na Exodus, 12 spring o kaya sapa na nagsisimbolo ng anak ni Jacob. At isa pa, may tanong po ko ulit, ilan yung puno at anong puno yung nakapalibot sa mga sapang iyon? Nabanggit ko na rin to, natakay ko na rin to. Puno ng, yan, palmera. Kung papansinin nyo, yung mga napabanggit dito ay very special sa Panginoon. Kasi puno ng palmera, kasi ito'y nabubuhay, nabanggit ko na to, kahit sa disyerto. Ganon po tayo inahalin tulad ng Diyos, na parang puno ng palmera. Kaya lang pag araw-araw talaga nangyayari, yung milagro o kaya espesyal sa ating buhay, minsan, nagiging normal na lang. Sino rito ang may asawa? Yung may jowa.
Wow, parang ayaw, parang hindi sila proud. Hallelujah. Alam niyo ba sa may mga asawa, may jowa, alam ko may special moment po tayo, di po ba? Kaya lang pag sa araw na kayong magkasama, minsan nagkakasawaan na. Minsan parang hanggang sa umpisa lang. Di ba sa mag-asawa, pag may anak na, ang priority na, ang anak. Ito rin po ay mali. Lagi po natin tatandaan na yung special, everyday special, dapat yun yung inaala-ala po natin. May tanong po ako ulit. Pinag-pray po ba natin yung ating asawa? O ating jowa? O, parang tahimik. Alam nyo, ang special moment na totoo. Kasi minsan, yung special moment, hanggang sa una lang yan eh. Pero pag sinasabing special moment kay Lord, yung talagang pinag-pray mo. Yung nakita mo lang na lovers first sight ka na, hindi po ganon. Minsan, hindi natin makalimutan yung araw na nangyayari na magaganda sa ating buhay. Pero, ang tanong, yan po ba'y kalooban ng Diyos? Minsan, sinagot ka lang ng jowa mo, masayang-masaya ka na. Lagi po natin tatandaan na para kay Lord ay every day is special. Alam niyo ba yung salitang ilim? Nakalagay ata dyan eh. Yung salitang ilim was oasis, yung oasis in Tagalog, ito po'y harimuhan. Ibig sabihin, harimuhan ay lugar ng kapayapaan. So, ibig sabihin niyang ilim ay a symbol of hope and divine provision and reminder of God's faithfulness. Biblical significance ng ilim is a reminder that God provides for His people even in the desert. Ilim is a symbol of God's promise of rest and after difficult journey. Ilim is a reminder to trust in God's timing provision. Ilim is a reminder that God can turn Mara of life into Elim. Sino rito ang nakaabot ng Mara Clara? Mga kasabayan ko, yung mga Gen Z, hindi na alam. Kaya pala yung Mara Clara, mapait. Yung Mara ay mapait na karanasan. Yung Clara ay ilim. Magandang buhay. Di ba sino ang mga karakter doon? Di ba pansin nyo ba, yung buhay ni Clara, kunting ano lang, balikan po natin, ay napakaganda. Pero si Mara ay laging api, mahirap ang buhay, talagang mahirap pa sa daga. Pero si Clara, ayahay ang buhay. Alam niyo ba, gusto rin ng Diyos na ang buhay po natin ay masaya, espesyal araw-araw. Ilim, today is Ilat. Alam ni Sister Jamian, alam na mga galing ng Israel. Ang Ilat, ang pinakamagandang tourist spot sa bansang Israel. Ilat, doon makikita yung magagarbong 5-star hotel. Nandun din yung Hilton Hotel na nakilalang kilala sa buong mundo. Ilat, ay ito po yung na-preserve po nila yung ilim. Grabe ang Diyos. Kaya pag sinabing Ilat sa Israel, wow, nandoon yung mga may pasyalan po doon sa ilalim ng dagat na talagang grabe. Doon mo makikita yung kagandahan ng kabutihan ng Diyos sa bansang Israel. Ilat, grabe pag binabanggit na yan, talagang, kumbaga sa Pilipinas, bagyo. O kaya mas matindi pa sa bagyo. Ang Ilat po ay doon mo makikita yung kanilang dalampasigan ay hindi po buhangin. Di ba sa ilog lang makikita
yung mga bato-bato, pero sa Elat, yung dalampasigan po nila, bato-bato. Ganon kagrabe na preserve ng Israel ang Elim o kaya Elat. Kaya kung mapapansin nyo, Elim ay nagsisimbolo ng masayang buhay. Alalahan nyo lang yung Mara Clara, yung buhay ni Clara, ganun kasaya ang buhay pag nasa Panginoon ka. Ay, parang malungkot ang buhay nyo. Hello? Alam mo ba, doon din po, ang Elim ay nagsisimbolo ng Panginoong Jesucristo. Sabi nga sa Matthew 11:28, "Come to me, all you ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." Elim ay nagsisimbolo ng rest, kapahingahan. Kaya tayo po ay dapat mamuhay everyday ng ating buhay ay espesyal. Kung yan po ay ginagawa po natin sa araw-araw ng ating buhay, alam nyo, oo, ang buhay Kristiyano ay hindi laging masaya, pero laging espesyal yan. Kung papansinin nyo ang mga Israelita, very special sa Panginoon, pero bakit ang tagal? Kasi minsan, may mga hindi maipaliwanag. Lagi po natin tatandaan, kung ang Diyos ay nasa sa atin, wala na po tayo dapat ipangamba sa buhay. Minsan tayo, para tayong mga taga-Israelita, nasa pag-alis nila sa Ehipto, puro kasiyahan. Pero nung nagtatagal na, nagiging normal na lang. Kung mapapansin niyo, ang mga Israelita, grabe, pinaulanan ng mana. Bakit tumagal ng 40 years ang pananatili ng mga Israelita? Pero ito po yung napakaganda. Di ba, ang mga Israelita, nangangailangan sila ng, ang madalas silang complain, tubig, pagkain. Minsan kasi sa kawalan ng pagkain sa buhay, minsan, doon tayo madalas mag-complain, nagkukumpara. Palagi po natin tatandaan, na sa bawat araw ng ating buhay, once na alam mo sa sarili mo, nakasama mo ang Diyos, dapat huwag ka nang mag-complain sa buhay. Kasi ito po yung laging problema ng mga Israelita eh. Ang mag-complain, ang magmanisi kay Moses. Mayroon po 3 punto na pagbubulay-bulayan po natin sa magang ito. Nais ko lang idiin yung ilim sa bawat isa, na pag naalala nyo to, special pala ako kay Lord. Lagi po natin tatandaan na pag ikaw ay nakakay Kristo na, wala ka nang hahanapin pa. Ay, parang wala akong kausap. Alam niyo ba, pag nakay Kristo ka na, minsan kasi, marami tayong hinahanap sa buhay, baka mayroon tayo talagang problema spiritually. Minsan kasi hindi natin kabisado yung ating Biblia. Lagi po natin tatandaan, ang mga Israelita, mahabang panahon pinahirapan, o kaya mahabang panahon na naging alipin po sila. Siguro ayaw naman po natin maging alipin, hindi po ba? Kaya sa umagang ito, lagi po natin tatandaan na ang Diyos kailanman ay hindi nagkukulang po sa atin. Sino po rito ang pinabayaan ng Diyos? Pakitaas ang kamay. O, di po ba? Ganoon kadakila, ganoon kabuti ang Diyos. Hello? Alam niyo ba yung sa Numbers 11:6, naalala ko lang, meron po ba dyan? 11:6 ata yun. Bago tayo pumunta sa ating punto. O tama, 11:6. Meron ba dyan? Numbers?
Ito yung napakasaklap na sinabi ng mga Israelita. Meron ba dyan? Okay. Sabi dito, ngunit ngayon ang ating kaluluway natutuyo. Walang kaano-ano man sa ating harapan ay walang anuman kundi ang manang ito. Yung himala na naranasan ng mga Israelita, naging wala na bang iba, sabi nila. Sabi dito, walang anuman kundi ang manang ito. Minsan, sabi ko nga kanina, kung araw-araw na nangyayari sa ating buhay, yung espesyal, nagiging ordinary lang. Yung ordinary, nagiging complain na lang. Kaya pala, ang mga Israelita inabot ng 40 years sa disyerto. Kaya pag ikaw ay taong makomplain sa buhay, baka minsan nabanggit na rin po natin, sana hindi na ako naging Kristiyano. Minsan para tayong mga Israelita na sana hindi mo na kami dinala dito, Moses, sa disyerto. Meron po ba tayong mga ganong pananalita na sana hindi ko nakilala ang Diyos? Siguro wala naman siguro. Pero alam, ito yung masaklap na sinabi ng mga Israelita na nagsawa na sila sa milagro na nangyari sa kanilang mga buhay. Grabe yan, no? Kung sabi niya, no? Walang anuman kundi ang manang ito. Sino rito ang umuulit ng pagkain na walang complain? Alam niyo ba, pag Kristiyano ka na, makomplain ka pa, alam niyo, mahirap makarating sa totoong pangako ng Diyos. Minsan Kristiyano ka na, ganito naman ang ulam, wala bang iba? Para tayong mga Israelita. Wala bang iba, Lord? Alam niyo ba, paulit-ulit na lang yung nangyari sa mga mga Israelita. Kung babasahin niyo ang chapter 16, pagkatapos niyan, meron uli another complaint. Chapter 17. Sinisina naman si Moses. Moses, tubig. Tubig, pagka yan lang ang complaint ng mga Israelita. Ganon din yung complaint natin minsan. Kung mahirap ang buhay, minsan palagi natin dinadaing, mahirap ang buhay. May Kristiyano ba nagsasabing mahirap ang buhay? Alam nyo, mas magandang sabihin, masayang buhay. Kasi pag sasabihin nyo, mayaman ang buhay, baka utangan kayo. Masaya na lang. Alam niyo ba, masayang buhay, yan na lang ang sabihin po natin pag kinakamusta po tayo. Huwag po tayo magsabi ng mga negative, lalong-lalo na pagkaharap po natin ay mga unbelievers. Na dapat ikaw yung ilaw nagliliwanag sa kanila, ikaw yung asin na pampalasa sa kanila. Hello. Kaya ang unang punto ay, be content what you have. Philippians 4:11, not that I speak in respect of want, for I have learned in whatsoever state I am therewith to be content. Kung mapapansin niyo si Paul, nasubukan niya maging kontento sa lahat ng bagay. Si Paul, naging mayaman, edukado, may pinag-aralan, pero nagpakababa po siya. Si Paul, naranasan po niyang palutang-lutang ng 3 araw, 3 gabi sa gitna ng dagat. Pero kailanman ay hindi nag-complain si Paul. Kailanman ay hindi nanisi si Paul. Patuloy pa rin siyang masaya na sa bawat araw ng kanyang buhay ay very special kay Lord. Na kahit nasa loob pa siya ng kulungan, special yung araw-araw ng kanyang buhay. Ganyan po inahalin tulad na dapat ganyan po tayong mga Kristiyano na bawat araw ng ating buhay ay special. Hindi lang linggo kasi hindi lang dapat linggo yung special day po natin. Dapat sa araw-araw ng ating buhay
Alam nyo, pag ito'y pinapractice po natin, alam nyo, grabe masasabi mo na grabe ka Lord, grabe ang kabutihan ng Diyos. Hindi mo maiisip magsalita ng mga negative sa buhay mo pag ito yung mindset po natin. Hello? Alam nyo, maging kontento po tayo sa ating mga buhay. Anuman, tinatangkilik mo ngayon, anuman, kalagayan mo ngayon sa buhay, relax ka lang. Dapat maging kontento ka na dyan. Minsan kasi tayo mga Pilipino, hinahanap natin yung wala sa atin. Hello, tama po ba? Hinahanap natin yung mga taong wala naman sa harap natin. Hello, lagi po natin tatandaan, si Paul, naranasan niya ang maging mayaman sa buhay, naranasan niya din ang payak o mahirap sa buhay. Pero naging thankful pa rin, pero naging kontento pa rin si Apostol Paul. Kasi alam niya na kasama niya ang Diyos. Hello, anuman ang maging sitwasyon natin sa buhay, ay patuloy tayong maglingkod sa Diyos. Baka naglilingkod ka lang sa Diyos kasi medyo okay ang katayuan mo sa buhay. Anuman katayuan mo sa buhay, patuloy na ipaglingkod po natin yung buhay natin sa Diyos. Hello? Alam niyo, minsan nagiging malungkot lang yung buhay po natin kasi dahil sa pagkukumpara. Minsan, ikinukumpara natin yung buhay natin sa ating kapitbahay. Buti na lang yung kapitbahay po namin, maraming sasakyan, o kaya may TV, may washing machine, may aircon. Alam niyo ba, kung ano man meron ka ngayon, maging kontento ka na dyan. Alam niyo ba, ang mayroong kakontentuhan ay isang pambihirang pananampalataya din sa Diyos. Hello? Alam niyo ba, sa bawat araw ng ating buhay, dapat nag-glorify si Lord sa atin. Hello? Maging kontento lang po tayo sa ating buhay. Ito yung napakaganda. Huwag kang makontento sa ginagawa mo sa Diyos. Ito yung napakaganda. Kasi minsan din, kontento lang tayo sa, hindi pa ako hindi sa paawit-awit. Minsan nagiging kontento na po tayo doon. Ang ibig ko sabihin, huwag po tayo maging kontento sa Lord. Ibig ko sabihin, kung ano mang ginagawa mo ngayon, dapat huwag kang mananatili lang diyan. Naintindihan po ba natin? Ang ibig ko sabihin, maging kontento lang sa buhay. Kasi minsan sa buhay po natin, problema talaga natin ay pagkain, pang-araw-araw na. Yun lang naman talaga minsan ang problema ng tao eh. Minsan kasi madalas tayong magkumpara sa ating mga buhay. Lagi po natin hindi magiging espesyal yung araw-araw ng ating buhay kung tayo nagkukumpara. Magiging espesyal lang yan kung ang buhay po natin ay talagang nakatalaga sa Panginoon. Hello? Pangalawa, halos magkapares lang ito, be grateful. Ephesians 5:20, giving thanks always for all things unto God and Father in the name of our Lord Jesus Christ. Sino rito ang nasubukan na nagpasalamat sa pagsubok? Pakita sa ang kamay. Parang dadalawa. Alam mo ba, ito yung sinasabi ni Paul, na kahit nasa sitwasyon ka na mahirap, dapat grateful pa rin po tayo. Kasi dapat tayo mga Kristiyano, anuman sitwasyon sa buhay, tayo maging mapagpasalamat. Kaya lang minsan tayo nagpapasalamat kasi meron tayo ngayon, kasi pinagpapala tayo ngayon. Alam niyo ba, maging pagsubok din pala ay pwede natin ipagpasalamat sa Diyos. Yan ang itinuturo ni Paul sa mga taga-Epeso. Na hindi lang ayahay ang ipagpapasalamat natin sa Diyos, maging yung mga pagsubok sa ating mga buhay. Alam niyo ba, magiging special every moment ng ating buhay kung meron ka nito, yung mapagpasalamat na puso. Na kahit walang-wala ka na, hindi ka
nagsasabing, ano ba yan? Alam niyo, pag ikaw ay anak ng Diyos, dapat ikaw ay makapagpasalamat sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng oras. Na kahit meron kang pinagdaraanan na matinding karamdaman, Lord, salamat sa karamdaman ito. Alam ko, pagagalingin mo ko. Dapat yun palagi yung mindset po natin. Huwag na huwag po tayong manisi o kaya huwag na huwag po tayong magsalita ng mga negative sa ating buhay. Ipagpasalamat na lang po natin huwag tayo dumaranas ng sarit-saring pagsubok. Hello? At pangatlo, be faithful to the end. Nilagyan ko lang to the end kasi may mga faithful, parang asawa lang yan. Minsan yung asawang bago-bago, faithful yan. Kaya lang, pa nagtatagal, unfaithful na. Di ba sa mga mag-asawa, minsan ang sarap pag unang taon, pangalawang taon, pag tumatagal, pag umabot na ng 20 taon, minsan hindi na nagtatabi, minsan senior na, hindi na nagtatabi. Yung faithful, naging unfaithful lang. Palagi po natin dadaan na hanggang sa wakas. Sabi nga sa Lamentations 3:23, They are new every morning, great is your faithfulness. Sabi din sa Mateo 24:13, ang magtitiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. Kaya kung yung asawa mo, burden mo na, pagtiyagan mo na yan. Hello, wala naman siguro rito. Alam niyo po, lagi po natin tatandaan na tayo maging faithful sa araw-araw ng ating buhay, lalong-lalo na sa Panginoon. Ano mang ginagawa mo ngayon, nakikita mo parang wala nangyayari, wala namang ginagawa sila. Alam nyo, ituloy-tuloy mo lang iyan. Magtapat ka lang sa ginagawa mong iyan. Alam nyo, huwag kang titigil sa ginagawa mo sa Diyos. Na kahit walang resulta, na kahit parang walang nakaka-appreciate, alam nyo, okay lang yan. Sabi nga, sa Maika ata yun, Maika ba yun? Oh, Maika, sandali lang po. Maika 7:8, meron ba dyan? Yan. Huwag kang magalak laban sa akin o aking kaaway. Pagka ako'y nabuwal, ako'y babangon. Pagka ako'y naupo sa kadiliman, ang Panginoon ang magiging ilaw po sa akin. Ibig sabihin po diyan, ano man mangyari sa buhay po natin, magtapat pa rin po tayo sa Panginoon. Lagi po natin tatandaan ay ang Diyos ay tapat. Na pag ikaw ay nasa kadiliman, sasamahan ka ng Diyos. Alam nyo, ito yung sabi din ng Lord, paghaharap po tayo. Well done, good, faithful servant. Kung nais po nating marinig ang katagang ito pagharap natin sa Diyos, dapat dito pa lang sa lupa ay tapat na po tayo. Hello? Lagi kong sinasabi na ang paglilingkod sa Diyos ay hindi po sayang. Lagi po natin tatandaan ang mga Israelita dahil sa kanilang mga pinagdaraanan sa kanilang unfaithfulness. Minsan kasi hindi tayo makapagpasalamat o kaya makagawa ng tuloy-tuloy sa Panginoon kasi inaalala po natin mga bagay-bagay na pansamantala lang. Minsan yung focus po natin ay puro pang lupa. Alam niyo, lagi po natin tatandaan, mga Kristiyano na mga binago na ng Diyos.
na dapat yung nakatuon sa ating kaisipan ay yung panlangit, na gumawa tayo sa Diyos ng may katapatan. Gumawa tayo palagi sa Diyos na may kasikasigan. Wag lang po tayong gumawa dahil sinabi ni pastor, dahil sinabi ni sister, dahil sinabi ni brother. Gumawa po tayo na may katapatan, na may kasikasigan, na may kasipagan para sa Diyos. Conclusion na, pero dito ako magtatagal sa conclusions. Sabi dito, remember the days of salvation. Sabi sa Exodus 14:13, and Moses said to the people, fear ye not, stand still and see the salvation of the Lord, which he will show to you today. For the Egyptians whom ye have seen today, ye shall see them again no more forever. Sino rito ang gustong magandang buhay? Di ba lahat naman tayo gusto natin ng maganda, masayang buhay. Minsan, isinisiksik ng kaaway yung mga nakaraan po natin. Nagaya ng mga Israelita, sana doon na lang kami sa Ehipto. May pagkain, may tubig, may pakwan, may sibuyas. Minsan, inaalala ng mga Israelita, pero alipin naman. Anong gusto nyo? Malaya o alipin? Mas gugustuhin kong malaya. Dapat magugustuhin po nating malaya. Alipin ka nga, kumakain ka, pero alipin ka pa rin. Alam mo, ito yung sinasabi ni Moses sa mga Israelita. Minsan kasi tayo mga Pilipino, madalas tayong magkasabihan pa nga tayo na ang hindi lumingon sa Tagalog sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroronan. Pero kung ang pinanggalingan mo naman ay mapait, alipin, yan ay dapat huwag nang isipin, huwag nang lingunin. Dapat ang focus mo lang ay sa Panginoon. Focus mo lang ay sa harap mo. Kung mapapansin nyo, ang mga Israelita, very special sa Panginoon, na kahit makomplain, nangailangan sila ng karne, ibinigay ng Diyos, ganun kabuti ang Diyos. Nangailangan sila ng tinapay, ganun kabuti ang Diyos. Na wala lang kahirap-hirap yung tinapay at karne, ay ipoprovide na lang, nandyan na lang sa tabi nila, pupulutin na lang, na kahit ikaw ay makumpin sa buhay, mahal ka pa rin ng Diyos. Tignan yan, ganoon katindi yung pagmamahal ng Diyos sa atin, na tayo very special sa Panginoon, na kahit makumpin kang tao, na kahit paulit-ulit po tayo nagkakasala, hindi sinasabi ng Diyos, diyan ka na. Ang Diyos palagi ay nanunuyo po sa atin, kasi very special po tayo sa Diyos. Lagi po natin tatandaan, huwag po tayo gumaya sa mga Israelita na paulit-ulit na lang yung kanilang complaint sa buhay, na sa araw-araw ng kanilang buhay, milagro after milagro, complaint uli. Alam niyo, pag ikaw ay nakararas na ng totoong milagro sa buhay, dapat masayang-masaya ka na sa iyong katayuan sa buhay. Kami sa aming pamilya nakaranas na rin ng miracle healing sa aming tatay. Kaya ako, sabi ko nga, sana noon pa ako nakakilala sa Diyos. Kaya, pasalamat kayo mga anak na Kristiyano na kayo. Kasi, grabe, ang mga magulang nyo, maraming mga pagsubok din pinagdaanan sa buhay. Kaya, kayong mga bata na pinanganak ng Kristiyano, mapalad po kayo. Kaya kung hindi pa kayo nakaranas ng milagro sa iyong buhay, alam niyo ba, yung kaligtasan ay milagro na yan para sa inyo. Minsan kasi hindi po natin ito naiintindihan. Milagro kasi, di ba dati, sa akin lang personally, kami yung nagpapasok ng wedding dyan sa may Banawang dati. Araw-araw ganyan. Na pagkatapos pag may patama, pupunta doon sa Dagupan, sa may malapit sa Bunuan, kukuha ng mga aliparot. Alam nyo, ganun ang buhay, pero ganun katindi ang Diyos. Ganun katindi ang pagmamahal ng Diyos. Nasa mapait na sitwasyon, nilagay sa ilim magandang sitwasyon. Di ba yung buhay po natin ngayon ay maganda na?
na sitwasyon. Kasi minsan yung marami ang maganda lang sa buhay, sa alam nila ay yung maraming pera, magandang bahay, may sasakyan, magandang magarang damit, magandang sapatos. Ang totoong magandang buhay ay yung may Kristo sa buhay. Na kahit yung damit mo ay lumang-luma pero malinis pa rin, very thankful ka pa rin. Na kahit pinapagalitan ka na yung amo o kaya yung ng mga tao sa paligid mo, very thankful ka pa rin. Ano man sitwasyon mo sa buhay, kontento ka pa rin kasi alam mo na nasa sayo ang Diyos. Kung ang Israelita ay hindi pinabayaan ng Diyos, pero ang mga Israelitang ito ang nagre-reject sa Panginoong Isus, pero mapalad po tayo na dahil sa kanilang pag-reject sa Panginoong Kristo, tayo po ay pinili din ng Diyos. Hello? Kaya wag na po nating kaawaan yung ating sarili. Nasa tamang landas na po tayo. Nasa tamang way na po tayo. Kaya tuloy-tuloy lang po natin yung ating buhay para sa kalwalhatian ng Diyos. Lagi po natin tatandaan na kasama po natin ang Diyos. Ano man ang mangyari sa buhay, dapat everyday ng ating buhay ay very special. Dapat i-treasure po natin yung araw na nakakilala tayo sa Diyos. Pag yan po yung inaala-ala po natin sa araw-araw ng ating buhay, hindi mo magagawang mag-complain. Hindi mo magagawang sumuway sa mga sinasabi sa inyo sa mga nakakatanda po sa atin. Ang everyday special ay yung totoong nagmamahal sa Panginoon. Nagiging makumplin lang po tayo kasi naghahanap po tayo ng wala po sa atin. Hindi tayo makapagpasalamat kasi yung buhay po natin ay parang napabayaan na, pero hindi po. Ituloy-tuloy. Sabi ko nga, kahapon, kay Sister Edna, nandito po ba siya? Wala? Okay, wala. Sabi niya kasi minsan, dahil sa kahirapan, ay para tayong mga Israelita, mabilis tayong mag-complain. Hindi natin naintindihan, yung kahirapan pala yan yung magpapatatag sa ating pananampalataya. Sabi ko nga kay Sister Ina, walang sansya, hindi ka manatiling ganyan. Lagi po natin tatandaan, ang nakakilala sa lahat ng nakakilala sa Lord ay hindi nanatiling kawawa. Hello? Lahat na nakakilala sa Diyos hanggat hindi siya tumigil, magtiwala, manampalataya sa Diyos, gumaganda, umaangat, pati dadamay niya, pati mahal mo sa buhay. Ganyan ang Diyos. Napakaganda na sa pagpapala, nadadamay yung kapatid mo. Mas maganda sa pagpapala, pati kapitbahay mo, nadadamay. Ito yung magandang salita na nadamayin mo sa pagpapala yung mga tao sa malapit sa iyo. Meron naman, damayin mo sila sa isang krimen na hindi maganda. Lagi po natin tatandaan. Every day is special day para sa Panginoon. Hello? Alalahanin po natin, ang ilim ng buhay po natin ay ang Panginoon. Ilim is, i-remind ko lang ulit kayo, ilim, ito po yung kapahingahan. Kapahingahan na kay Kristo mo lamang matatagpuan. So, Lord, salamat Panginoon sa umagang ito. We pray, Lord God, hallelujah, na sa masalita mo, Panginoon, amin narinig. Lord, tulungan mo kami, O Diyos, na sa paglakad po namin, Panginoon, sa araw na to, mula sa araw na to, Lord God, na yung ilim, Panginoon, ay ilim ng kapayapaan, masagaan ng buhay. We pray, Lord God, sa mga salita mo, Panginoon, aming pagbulay-bulayan sa umagang ito. Lord, huwag mo lang itago, Panginoon, sa aming mga puso, kundi tulungan mo kami, O Diyos, na ito po'y may sa pamuhay namin sa araw-araw ng aming buhay. Lord, wala kaming ibang hinahangad, wala kaming ibang minimithi, Lord God, kundi ang buhay na ito, Panginoon, ay makapagbigay gloria sa iyo, makapagbigay kasiyahan sa iyo at sa ibang tao. Lord, tulungan mo kami na sa bawat lakad ng aming buhay ay makalakad kami, Panginoon, ayon lamang sa iyong kalooban. Maging, Lord God, sa may mga
pangailangan. Idinadalangin din po namin, Lord, na ikaw, o nga, O Diyos, ang aming ilim, our great provisions, Panginoon, our provider, Panginoon. Lord, i-provide mo nga, O Diyos, ang kanilang mga pangailangan. Even, Lord, sa may mga nakakaranas ng kalungkutan sa buhay, Lord, aliwin mo po sila, Panginoon, at ikaw lamang, O Diyos, ang maitaas sa kanilang mga buhay. Lord, all glory to you alone, Lord God. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless us all.